Walang milagro ang nangyari sa Pacers sa Game 2. Big time kay SGA. Nawala si Tyrese Haliburton at 3-point king at intrigang guard noon sa NBL na develop na ng Warriors. Walang milagro ng Game 2 para sa Indiana Pacers. Agad na kinontrol ng Oklahoma City Thunder ang Game 2 ng NBA Finals nitong Lunes at hindi na nila ito binitawan hanggang sa kanilang 123-107 win. Sa tagumpay na ito, naitabla ng Thunder ang serye sa 1-1. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa isang performance na karapat-dapat sa isang NBA MVP sa parehong opensa at depensa na nagtala ng 34 na puntos, 8 assist, 5 rebound at 4 na steal. Ang kanyang pagsisikap kasama ng kontribusyon ni Chet Holmgren, Jalen Williams at ng bench ng OKC ang nagsigurong walang magiging comeback o kahit anong banta mula sa Indiana. Umalis na sina Gilgeous-Alexander at ang iba pang starters sa laro. May 2:42 minutes remaining in the game. Hawak ng Thunder ang 117-99 lead. Ang Pacers na bumangon mula sa 15 puntos na deficit sa ika-4 na quarter upang maagaw ang Game 1 ay tila sumuko na. Ginamit namin ang pagkakataon para mas maging mahusay, sinabi ni Gilgeous-Alexander sa ESPN tungkol sa pagbangon nila mula sa Game 1. Maganda ang naging trabaho namin sa buong taon at walang pinagkaiba ang nakaraang laro. Dahil ganun din ngayong gabi, may mga nagawa kaming maganda, may mga pagkukulang din. Kailangan naming pagbutihin pa, maghanda para sa Game 3. Tyrese Haliburton nawala sa Game 2. Walang makita ang bayani ng Indiana sa playoffs nitong araw ng Lunes. Hanggang sa huli na ang lahat, isang field goal lang ang naipasok ni Haliburton sa unang half at nagtapos ito ng 3 puntos. Pagdating ng pagtatapos ng ikatlong quarter, mayroon siyang 5 puntos, 3 rebound, 4 na assist at 3 turnovers. Sa puntong iyon, hawak na ng Oklahoma City ang 93-74 lead. Umabot man ng ganito ang Indiana dahil sa kakayahang bumawi sa second half. Hindi iyon sapat para manalo ng laro at ang kalamangan ng Thunder sa loob ng 3 quarter ay naging hadlang na hindi na kayang lampasan ng Pacers. Nag-init man si Haliburton sa ika-4 na quarter at nagtapos ng 17 puntos, 3 rebound, 6 na assist at 5 turnovers. Huli na ito, wala nang naganap na rally para sa Pacers. Ganap ng kontrolado ng Thunder ang laban mula kalagitnaan ng ikalawang quarter at hindi na nila pinapasok muli ang Pacers sa laro. Sa laro na ito ay ang pagbawi ni Chet Holmgren. Malaki ang naging papel ng paghihirap ni Holmgren sa Game 1 sa pagkakatalo ng OKC. Ang third-year center ay gumawa lamang ng 6 na puntos at 2 sa 9 na shooting mula sa field na nagdulot ng tanong kung handa ba talaga ang 23 taong gulang para sa entablado ng NBA Finals. Sumagot siya ng matindi sa Game 2. Pinangunahan ni Holmgren ang scoring ng Thunder sa first quarter sa kanyang 9 na puntos, 4 sa 5 shooting at pinangunahan ang OKC sa 26-20 lead. Sa laro rin na ito ang bench ng OKC, muling nagpakitang gilas. Isa sa mga pinakamatibay na sandata ng Oklahoma City sa kanilang pag-akyat sa NBA Finals ay ang lalim ng kanilang bench. Muling naging epektibo ang bench ngayong linggo, lalo na sina Alex Caruso at Aaron Wiggins. Nilampaso ng bench ng OKC ang bench ng Indiana sa puntos, 48-33, at parehong mas mataas ang naging puntos ni Caruso at Wiggins kaysa sa sino man sa Indiana. Pinangunahan ni Caruso ang bench sa kanyang 20 puntos at 3 rebound habang may 6 na sa 11 na shooting at 4 sa 8 sa 3-point area. Si Wiggins naman ay nagdagdag ng 18 puntos at 4 na rebound sa 6 sa 11 shooting at 5 mula sa 8 mula sa 3. Siya rin ang Sa Game 1, hindi naging epektibo ang buong koponan ng OKC na nagbigay daan sa comeback ng Pacers, bumababa sa 39.8%. Ang shooting nila mula sa field kahit mas marami silang field goal attempts, 78-22. Ngunit nitong Lunes, umangat ang kanilang efficiency 48.8%. Shooting mula sa field at 38.9% from long range. At malaking bahagi rito ay dahil kina Caruso at Wiggins. Depensa ng Thunder muling nagtrabaho. Bagamat hindi kasing agresibo ng Game 1 kung saan napilitang mag-turnover ang Pacers ng 19 na beses sa unang half, muling naging epektibo ang depensa ng Thunder. Ang top-rated defense sa regular season upang limitahan ang opensa ng Indiana. Hindi nagsasabi ng buong katotohanan ang final stats kung saan nagtala ang Pacers ng 45.1% shooting dahil karamihan sa kanilang puntos ay mula sa
33-point fourth quarter. Nang halos tapos na ang laban. Sa loob ng unang tatlong quarter, ginamit ng Thunder ang kanilang haba at aktibong depensa upang limitahan ang Indiana sa 38.7% shooting from the field. Walang manlalaro ng Pacers ang lumampas sa 17 puntos ni Haliburton. Si Miles Turner ang naging pinakamabisang sandata ng Pacers sa second half sa kanyang 16 na puntos, 4 na rebound at 4 na assist na performance kasama ang 10 puntos sa third quarter. Si Pascal Siakam ay nagtapos ng 15 puntos, 7 rebound at 4 na assist, ngunit 3 mula sa 11 mula sa field. Dahil naging napakapasibo ni Haliburton sa simula ng laro, kinailangan ng Pacers na may ibang umangat, ngunit wala silang nakuha. Sa ideal na sitwasyon, si Haliburton ang magbibigay ng simula ng enerhiya mula jump ball. Tiyak na aasa ang mga tagahanga ng Pacers na makikita nila ang mas agresibong bersyon ni Haliburton sa Game 3 sa araw ng Huwebes sa Indianapolis. Anong masasabi nyo sa ipinakita ng Thunder, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, pagdating sa listahan ng mga off-season priorities ng Golden State Warriors, ang pagpapasya sa kinabukasan ng batang guard na si Taran Armstrong ay malamang hindi nasa unahan ng isipan. Ngunit sa kabila ng pagiging huli niyang pagdating sa Warriors noong Pebrero at hindi man lang nakapaglaro ng kahit isang minuto sa NBA sa pagtatapos ng regular season, isa si Armstrong sa mga manlalarong dapat pagtuunan ng pansin ng Warriors ngayong summer at sa hinaharap. Dapat panatilihin ng Warriors si Taran Armstrong sa isang two-way contract. Matapos pumirma ng two-way contract sa Golden State, ipinakita ni Armstrong ang kanyang kakayahan sa 11 laro para sa Santa Cruz sa pagtatapos ng G League season. Ang 6 feet 5 inches point guard with average 11.5 puntos, 5.8 rebounds at 7.9 assists per game, while 51% shooting from the field at 36.4% from the 3-point range. Kitang-kita ang reputasyon ni Armstrong bilang isang mataas na antas na ball handler at playmaker na nagtala ng 3.2 assist to turnover ratio. Isang indikasyong mataas ang kanyang basketball IQ at ball security. Bilang dagdag, may 1.4 na steal, 1.4 steal din siya kada laro at nagkaroon ng Santa Cruz ng 8 sa 3 record sa mga larong nilahukan niya. Kakaunti lamang sa mga NBA fans sa labas ng Warriors ang nakakakilala kay Armstrong na naglaro ng 2 season para sa Cairns Taipans sa NBL pagkatapos ng 2 taon sa college sa California Baptist Lancers. Pero posibleng maging hidden gem siya para sa Golden State dahil sa kanyang husay at pisikal na kakayahan. Patunay dito ang 28 puntos na triple-double niya sa pangalawa sa huling laro ng kanyang NBL season noong Pebrero. May ilang rason din maliban sa kanyang kakayahan kung bakit nararapat siyang manatili sa roster. Una, wala talagang pangunahing point guard na kasalukuyang dinidevelop ang Warriors sa kanilang lineup. Si Brandon Podziemski ay mas kilala bilang secondary ball handler at playmaker, habang si Pat Spencer ay 28 taong gulang na at hindi na rin pasok sa kategoryang developing prospect. Hindi pa problema ito habang nariyan pa si Stephen Curry, ngunit nararapat na ring isipin ng Warriors ang buhay pagkatapos ng 2 beses na MVP. Tungkol naman kay Spencer, talaga bang babalik pa ang Warriors sa kanya bilang isang 29 na taong gulang na two-way player matapos magtapos ang season niya sa standard deal? Paano rin si Jackson Rowe na inangat mula sa Santa Cruz noong Enero? Ang mga two-way contract ay mas dapat mapunta sa mga batang prospect gaya ni Armstrong na 23 taong gulang pa lamang imbes sa mga manlalarong halos 5 taon ang tanda. Isa pang halimbawa ay si Braxton Key na hindi na pwedeng pumirma ng another two-way contract matapos ang kanyang ika-4 na taon sa liga. Hindi lang may potensyal si Armstrong, kundi nasa isang posisyon pa siya na kailangan ng Warriors, isang malaking dahilan para ipagpatuloy ang gamble sa kanya kaysa sa iba pang nasa two-way deals kamakailan. Siguradong titingin pa rin ang Warriors sa mga undrafted players sa mga darating na buwan, pero dapat nakaplano na si Armstrong bilang isa sa 3 two-way contract slots ng koponan para sa susunod na season. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.